Kabanata 2271. Reservoir Aso. Napatay si Cheng Yaojin sa kalagitnaan. Siyempre, hindi masyadong nagustuhan ni Surui ang pakiramdam na ito. Ang pagkukunwari ay hindi umabot sa punto. Talagang hindi nito masisi si Surui sa pananakit sa kanya. Siyempre, nagpaalala rin ito kay Surui. Sa susunod na lalabas siya para magpanggap, tandaan na ay zipper ang kanyang pantalon. Pinapagalitan lang kita. Apollo, bastard ka. Sabi ng lalaking nakaputi, kilala mo ba kung sino ako, kaya maglakas loob na magsalita sa akin ng ganito. Maniwala ka man o hindi, pupunitin ko yung bibig mo. Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit tumawa si Surui. Dahil alam mo kung sino ako, at nangahas kang itutok sa akin ang baril, aminin ko na ang iyong tapang ay talagang napakataba. Pagkatapos ng isang post, sinabi ni Surui, dahil alam mo kung sino ako, gaano kakalakas ng loob na gawin ito. Pagkatapos magsalita ni Surui, kumakbang siya pasulong bago hinintay na sumagot ang kabilang partido. Pagamat si Lauso ay napaka-easygoing kapag weekdays, siya rin ay may init ng ulo. Kinabahan ng mga napapaligiran ng hakbang na ito. Sa katunayan, isang dosina lamang sila sa kabuuan, at hindi sila kumpiyansa na maaari nilang palibutan si Apollo. Sasabihin ko sa iyo ang tunay kong pagkatao. Pinaikit ng lalaking nakaputi ang kanyang mga mata. At muling lumitaw ang isang mapagmataas na tingin sa kanyang mga mata. At sinabing, ako ay nagmula sa Templo ng Liwanag. Ako ay mula sa Diyos ng Liwanag, Karagunes. Ang pinakamatandang disipulo ay siya ring kasalukuyang Young Master ng Temple of Light. Ang Templo ng Liwanag. O ang Young Master ng Templo. Nakinig si Surui at ngumiti ng sarkastikong. Sa kasamaang palad, hindi mo pa ipinakikilala ang iyong pangalan. Nang makitang walang malasakit si Surui sa kanyang pagpapakilala sa sarili. Ito ang lalaking nakaputi ay hindi napigil ang mabaygo. Nag-aalala rin siya na hindi ito narinig ng malinaw ng kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, ang pangalan ng Templo ng Liwanag ay napakalakas. Okay, since you have requested everything, I will tell you. My name is, tumikim ang lalaking nakaputi at handa nang sabihin ang kanyang pangalan. Ang hindi ko inaasahan ay hindi kinuha ni Surui ang set na ito. Bago matapos ang mga salita ng kabilang partido, malamig na binitawan ni Surui ang isang pangungusap. Wala akong pakialam kung ano ang iyong pangalan. Pagkatapos niyang magsalita, biglang nagliyab ang kanyang figure. Sa isang hakbang lang, umaabot ito ng ilang metro. Hindi man lang namalaya ng mga may submachine gun na biglang aatake si Surui. Kapag ang firepower ni Surui ay ganap na na-activate, ang kanyang bilis ay magiging napakabilis. Sa sumunod na segundo, ang mga paa ni Surui ay nasa harap na ng lalaking nakaputi. Hindi inaasahan ng lalaking nakaputi na gagawin ito ni Surui kung sasabihin niyang gagawin niya ito. Nang napagtanto niyang may mali, huli na ang lahat. Tila may dalang dumadagandong na dagandong. Parang walang paraan para magtago. Kahit na napakabongga nitong nagkukunwaring lalaking ito. I have to say na medyo sanay pa rin ang lalaking ito. Ang sipa ni Surui ay napaka-unexpected. At karamihan sa mga tao ay hindi maiwasan ito. Ngunit ang figure ng taong ito ay biglang nakaharap sa likod. Sa sandaling ito ay nakayuko. Ang mga daliri sa paa ay sumipa sa lupa ng malakas, at ang buong tao ay agad na lumipad palabas ng ilang metro. Kung ibang tao, siguradong hihiwalayan siya ng isang hakbang. Gayunpaman, paano mapalampas ni Surui ang ganoong pagkakataon? Ang galaw ng kabanata niya ay isang pagkukunwari. Pagkatapos maglabas ng kabanata isa na galaw. Hindi ginamit ni Surui ang alinman sa mga lumang galaw, ang kabanata 2 na mga galaw ay sinundan ng malapitan, pinapalitan ang kanyang kaliwa at kanang paa, na parang naglalakad sa kawalan. Kaya lang, parang may dalang matinding kulog ang lakad niya. Sa oras na ito, hindi na nagpapanggap na mapilit ang lalaking nakaputi. Malinaw niyang naramdaman ang layuning pumatay at ang matinding pang-aapi sa puso ni Surui. Matapos ang patuloy na pag-atres ng mahigit 10 metro, hindi siya nakaligtas sa pagtugis ni Surui, at sinusundan siya ng mga paa ng huli. Bang 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 bang. 5 magkasunod na sipa ni Surui. Wala sa 5 sipa na ito ang tumama sa lalaking nakaputi, ngunit nagdulot ito ng malakas na pagsabog sa hangin. Ito ay isang epekto na nangyayari lamang kapag ang bilis ay napakabilis.
Dahil din sa sobrang bilis ng pag-iwas ng lalaking nakaputi, kung hindi, malubhang nasugatan siya sa sipa ni Tsurugi. Gayunpaman, tirawang nag-iwas sa mga galaw ni Tsurugi. Ngunit hindi niya matakasan ang napakalakas na pressure. Ang pagsabog ay umalangaw-ngaw sa kanyang katawan. Dahilan upang makaramdam ng init at pananakit ng kanyang balat sa pamamagitan ng kanyang damit. Mabilis siyang nagtago, at mas itinulak ni Tsurugi. Mula nang magtagumpay, ang Tsurugi ay talagang kakaunti ang mga kalaban sa mga tuntunin ng mga kasanayan. Ang lalaking nakaputi ay patuloy na umatras sa likuran. Sa ilalim ng panggigipit ni Tsurugi, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong tumalikod. Dahil sa sandali ng pag-ikot, ang kanyang bilis ay bababa ng husto, at tiyak na sasamantalahin ni Tsurugi ang pagkakataon na ibagsak ito. Ang bilis ay talagang napakabilis, ngunit gusto kong makita kung gaano kalayo ang maaari kang tumakbo pabalik. Inilapag ni Tsurugi ang kanyang mga daliri sa lupa ng kaunti, at bumangon muli. Ang lalaking nakaputi ay umungal at nagpatuloy sa pag-urong ng mabilis. Palaki na lang ng palaki ng zipper opening ng pantalon niya habang pabalik. Ang Tsurugi ay isang lansihin para pilitin ang mga tao sa punto ng pagtanda. Sa ilalim ng kanyang malakas na pamimilit at napakabilis na bilis ng pag-atake. Ang lalaking ito na nakaputi ay talagang walang pagkakataon na lumaban. Paulit-ulit siyang umatras, at hindi man lang niya magawang lingunin ang daan sa likuran niya. Sa pagkakataong ito, kitang-kita na ang kanyang napipintong kapalaran. Boom! Isang malakas na putok. Pinasag ng lalaking nakaputi ang guardrail na bato at diretsong nahulog sa ilog. At sa sandaling ito, natapakan ni Tsurugi ang tulay, biglang pinigilan ang momentum ng forward charge, biglang gamulong, at pagkatapos ay lumapag ng matatag sa tulay. Ang pagkilos na ito ay mukhang simple, ngunit ito ay talagang napakahirap. Pagkatapos ng lahat, parehong si Tsurugi at ang lalaking nakaputi ay napakabilis. Halos na kumpleto na ng pagpepreno ni Tsurugi ang paglipat mula sa sobrang dynamic tungo sa sobrang tahimik. Kung dati, siguradong magsusuka siya ng dugo, sasakit ng husto ang mga kalamnan niya, at pati tissue tears ay mangyayari. Ngayon, mukhang nag-improve na talaga siya. Nang lumapag ang mga paa ni Tsurugi sa bridge deck, may dumadagandong na tunog ng pagbagsak ng tubig. Ipinapakita nito kung gaano kabilas ang pagbagsak ni Tsurugi. Ang lalaking nakaputi, na nagkunwaring walang limitasyon, ay hinding-hindi akalain na mahuhulog siya sa tubig sa ganoong paraan. Reservoir aso. Tumayo si Tsurugi sa tabi ng tulay at tumingin sa ibaba, ang mga peking kalakal ay kumakaway sa tubig. Lasing din ang lokong ito. Umiling si Tsurugi. Kung hindi mo matalo ang nalulunod na aso sa oras na ito, hindi ito ang estilo ni Tsurugi. Marahas niyang itinaas ang isang sirang batong guardrail at hinampos ito. Hindi inaasahan ng lalaking nakaputi na mahuhulog siya sa tubig sa ganitong paraan. Mabilis na sana siyang lumangoy patungo sa dalampasigan. At biglang lumitaw sa kanyang puso ang isang tanda ng babala. Katutubo niyang itinaas ang kanyang ulo at nalaman na ang isang malaking piraso ng sirang batong guardrail ay lumaki ng lumaki sa kanyang harapan. Pupunta ako. Ang nagpapanggap na lalaking ito ay likas na sumigaw, at agad na itinaas ang kanyang mga kamay upang takpan ang kanyang ulo. At nang nasa itaas lang ng ulo niya ang kamay niya, bumagsak ang mabigat na guardrail. Kaya't ang mga kalakal ay parehong lumubog sa ilalim ng ilog kasunod ng guardrail. Sa oras na ito, ang mga armado ng submachine gun ay sumugod lahat. Nakahiga sila sa gilid ng hindi pa rin nasirang guardrail. Pinapanood ang kanilang Panginoon na dinudurog at nilubog ni Tsurugi. Hindi alam ang sasabihin. Gusto nilang gawin ito, ngunit nang makita ang makapangyarihang kakayahan ni Tsurugi, isa-isa silang nasaraan ng loob. Makalipas ang ilang segundo ay bumangon mula sa tubig ang lalaking nagkukunwaring pinipilit. Hindi napigilan ng kanyang mga kamay ang guardrail na ibinagsak ni Tsurugi. At binuksan niya ang isang butas sa kanyang ulo. Dugo. Gayunpaman, itinaas lang ng lalaking ito ang kanyang ulo, at hindi pa rin natitinag ang tubig sa kanyang mukha nang makita niyang ibinato ni Tsurugi ang isa pang malaking bato. Pupunta ako, pupunta ako. Matapos sumigaw ng 2 beses na sunod-sunod, ang malas na nagpapanggap na lalaki ay nabasag muli sa ilalim ng ilog. Pinalakpakan ni Tsurugi ang kanyang mga kamay. Tumingin sa mga lalaking camouflage na may mga submachine gun sa paligid, at sinabing, malapit ng Maduraj ang iyong amo, bakit hindi ka tumalon para iligtas ang mga tao?
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito. Ang bawat isa sa kanila ay nagising na parang panaginip, nagmamadaling inihagis ang kanilang mga submachine gun sa lupa, at tumalon sa ilog ng may kalabog, tulad ng mga dumpling. Makalipas ang ilang segundo, bukod kina Surui, Nightingale, at Heilong, walang natira sa tulay. Nakangiting ibinaling ni Surui ang kanyang mukha at sinulyapan si Heilong. Sigurado ka ba, ang nakakatawa at hanggal na ito ay ang Young Master ng Temple of Light? Ulag ba ang Diyos ng liwanag na si Carigunes? Tumaas ang talukap ng mata ni Heilong matapos marinig ang mga salita ni Surui. Maglakas loob na sampay ng Young Master at ang Diyos ng liwanag ng ganito, natatakot ako na ang Diyos ng araw na si Apollo lang ang nasa harapan niya. Ito, hindi alam ni Heilong kung ano ang gagawin. Natatakot siya na itapon ni Surui ang sarili sa ilog. Pinagmasdan niya ang mga tao sa ilog na parang dumplings. At sa wakas ay naisip niya kung ano ang gagawin kung hindi niya ito sinamantala. Sir, Lord Apollo, hindi ko ginawa ang lahat ng ito. Itinaas ng itim na dragon ang kanyang kamay. Maaari akong sumumpa sa Diyos, wala sa mga ito ang may kinalaman sa akin. Nakangiting tumingin sa kanya si Surui. Hindi ko naman sinabi na lahat ng ito ay may kinalaman sa iyo, bakit ka kinakabahan? Oo nga pala, kung sisigaw ka dito na ang Diyos ng liwanag ay isang tulala, maniniwala ako. Ikaw ay... Agad na tumigas ang ekspresyon ng itim na dragon sa kanyang mukha. Anong sinisigaw mo? Ang pagtawag sa Diyos ng liwanag ay isang hanggal. Gustong umiyak ng itim na dragon ngunit walang luha. Paano ka makasigaw ng ganito? Nasa ilalim ka na ng kontrol ng templo ng liwanag. Kung sasabihin mo ito sa oras na ito, hindi ba nangangahulugan ito ng pagkakanulo sa templo ng liwanag? Kung ganoon, saan ko ito mahihiling? Napangiti si Surui ng mapanokso. Sa kasong ito, huwag pilitin ang iyong sarili. Pagkatapos magsalita, hindi na itinulak ni Surui ang itim na dragon, ngunit gamit ang mga daliri ng paa niya ay dinampot niya ang isang submachine gun mula sa lupa, at patuloy itong nahulog sa kanyang mga kamay. Sinasabi mo bang mga tanga ang mga taong ito? Gaya ng sinabi ni Surui, itinaas niya muli ang kanyang kaliwang paa, at mayroon din siyang submachine gun sa kanyang kaliwang kamay. Tumalon lang ako sa tubig para iligtas ang mga tao, pero itinapon lahat ng baril sa tulay. Pagkatapos magsalita ni Surui, itinaas niya ang kanyang mga kamay. Sa pagtingin sa mga galaw ni Surui, ang 3 espiritu at 7 espiritu ng itim na dragon ay natakot lahat. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang maglaro ng ganoon kalaki? Sabi mo, kung papatayin ko silang lahat, sisisihin ba nila ako kapag napunta sila sa impyerno? Nakangiting sabi ni Surui. Ang mga salitang ito ay nahulog sa mga tainga ni Heilong, na naging sanhi ng kanyang panginginig ng hindi mapigilan. Bago pa siya makapagsalita, nagpaputok na si Surui. Bang 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 bang. 5 sunod-sunod na putok ang nagdulot ng 5 splashes sa tubig. Sa oras na ito, isang lalaking nakakamouflage ang lumangoy na malapit sa nagpapanggap, at lalapit na sana para sunggaban ang amo, ngunit biglang nagkaroon ng matinding pananakit sa kanyang braso. Para siyang hinampis ng bakal na pamalo sa braso niya kaya nawala ng pakiramdam ang buong braso niya. Nagpaputok si Surui ng 5 bala na ikinasugat ng 5 taong pinakamalapit sa nagpapanggap na lalaki. Kabanata 2272. Potshot nagbago sa swift shot. Ngayon, si Surui ay nakatayong mag-isa na may dalang 2 baril, nakaharap sa mga lalaki sa Temple of Light ng mapagpakumbaba, kaya hindi niya kailangang mag-alala na may maaaring magbanta sa kanya. Mula sa ibabaw ng ilog hanggang sa kubyerta ng tulay. May layo na halos 10 metro. Si Surui ay may baril sa kanyang kamay. Ngunit ang mga taong nasa ilalim ng dagat ay hindi makalaban, mapapanood lang nila si Surui sa ibabaw ng kanilang mga ulo nagpaputok ng baril. Ang mga miyembro ng Templo ng Liwanag ay maaaring sumumpa na hindi pa sila nakatagpo ng ganoong nakalulungkot na bagay mula pagkabata. Surui ay talagang sapat na mahusay. Hindi niya gustong pumatay ng tao, ngunit pinipigilan lamang ang mga ito na maging malapit sa pagpapanggap bilang mga lalaki. Ate, hindi mo ba sinusubukang magpanggap sa harap ni Lao Su? Kunwari, hahayaan kitang magpatuloy sa pagpapanggap. Ang isang taong nagpapanggap na isang pamimilit ay hindi na maaaring magpanggap, at sa wakas ay alam niya na ang pagpapanggap na mapilit ay hindi kasing halaga ng buhay. Mula sa puntong ito,
Mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng lalaking ito at ni Chilong. Kung tutuusin, sa mga mata ni Chilong, hindi siya makakain, makatulog, o mahawakan ang kabaligtaran, ngunit hindi siya dapat magpanggap na mapilit. Ang lalaking nakaputi ay tumalsik ng mga splashes habang sumisigaw, "Halika at iligtas mo ako." Tuguan siya at nahihiya sa sukdulan, parang ito. 2 beses siyang lumubog sa magkasunod. At nabulunan hanggang sa mamatay. Ang lalaking nakaputi ay sobrang sakit sa kanyang baga at trachea. Hindi niya napigil ang umubo. Sa ganitong estado, kung ilang beses pa siyang lumubog, natatakot akong hindi na ako mabubuhay. Gayunpaman, pinaglalaroan siya ni Surui. Nakatayo sa isang tulay na higit sa 10 metro ang taas. Maaaring bumaril si Surui ng walang prinsipyo. Hindi siya nababahala na ang mga tao sa Templo ng Liwanag ay bubuo ng anumang epektibong kontra-atake laban sa kanya. Bang bang bang. Ilang putok muli ang putok, at ang mga miyembro ng Temple of Light ay nataranta. Ang ikalawang round ng pagbaril sa kabanata ni Surui ay isang banta lamang at nagsaboy ng ilang splashes ng tubig. Hindi naman talaga nasaktan ng sinuman. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog ng putok ng baril ang nagpapasok ng tubig sa tubig. Natakot ang lahat hanggang sa mamatay. Dapat ka bang patuloy na magbabad sa tubig, o magmadali at pumunta sa pampang? Ang mga miyembrong ito ng Templo ng Liwanag ay lahat sa kawalan. Gayunpaman, mabilis na ibinigay ni Surui ang sagot na ginawang hindi gaanong magkagulo. Ang mga putok ng baril ay patuloy na tumunog. At lahat ng mga bala ni Surui ay tumama sa pagitan ng mga miyembro ng Temple of Light at ng mga nagpapanggap na lalaki, at ang saklaw ay lumalawak pa rin. Dahil sa banta ng bala, palayo ng palayo ang nagpapanggap na lalaki sa kanyang mga nasasakupan. Siyempre, pagkatapos palawakin ni Surui ang distansya sa 10 metro, huminto siya. Sa ganitong kalayuan, wala nang makakaligtas sa lalaking nakaputi. "Damn you bastard." Galit na galit ang lalaking nakaputi kaya gusto niyang kainin ng buhay si Surui. Gayunpaman, bago niya natapos ang pagmumura sa kanyang puso, biglang tumigil ang mga putok ng baril. Kaagad pagkatapos, isa pang malaking bato ang lumipad pababa mula sa itaas. Bang! Tinamaan ng bato sa noo ang lalaking nakaputi. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay hindi na siya nagpumiglas pa, inikot ang kanyang mga talukap at diretsyong lumubog sa ilalim ng tubig. Pumalakpak si Surui. Tama. Hindi siya agad huminto, ngunit sinipa niya ang isang submachine gun, at nahulog ito sa Nightingale, mga kamay. "Kunin mo na, oras na para sanayin ang iyong marksmanship." Nakangiting sabi ni Surui. Tiningnan ni Nightingale ang baril na nasa kamay niya, saka tumango. "Kung gusto mong patuloy na maglakad sa madilim na mundo ng kanluran, ang Nightingale ay dapat na may kasanayan sa pagbaril. Bagamat ang Dragon at ang Phoenix lang ang kayang pumatay sa langit, napakahirap harapin ang long-range firepower, magdusa." Sa oras na ito, ang 2 submachine gun na nasa kamay ni Surui ay naubusan na ng bala, at inihagis ng lalaki ang mga baril pababa. "Hindi ko naman ito baril, kaya hindi ko kailangan si Lien Xiangxiu para mag-atubili." Dahil dito, nahulog ang mabigat na submachine gun sa ibabaw ng ilog na naging malapit sa noo ng isang tao. Tinunggaban ng miyembro ng Temple of Light ang katawan ng nagpapanggap na lalaki at hihilahin na sana siya mula sa tubig, ngunit nataman siya ng malakas sa ulo kaya nabasag din siya sa ilalim. Ang isa pang submachine gun na ibinato ni Surui ay nagkaroon din ng kaparehong epekto, nawasak at tumpak na nabasag ang isang tao. Nang makita ang eksenang ito, tinakpan ni Nightingale ang kanyang bibig at tumawa, at pagkatapos ay itinaas din niya ang kanyang submachine gun. Ang Nightingale ay pinakamahusay sa swordsmanship. Ngunit medyo hindi siya pamilyar sa mga baril. Bagamat naglaro na rin siya ng mga pistola. Hindi siya napupuri kapag tumpak siyang bumaril, lalo na kapag hindi niya naisip ang burst at single shot status ng mga submachine gun, sa kaso ng bang 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 bang. Isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw, na sinundan ng pagsabog ng tubig sa tubig. Kinalabot ng Nightingale ang gatilyo ng kaunti pang puwersa, ngunit hindi napigilan ang nguso, malinaw na pinupuntiryan niya ang isang tao, ngunit ito ay naging isang pagsabog. At ang pagsabog ng apoy na ito, sa mga mata ng mga miyembro ng Temple of Light na nahulog sa ilalim ng tubig, ay naging isang strafing. Condescending strafing. Walang makakapigil nito.
Ang isang grupo ng mga tao ay labis na natakot, ngunit binaril pa ni Nightingale ang dalawang tao sa mga balikat. Magpatuloy, huwag tumigil. Matapos itong sabihin ni Surui, ibinaling niya ang kanyang mukha at yumoko. Ang lalaking ito ay tumawa at nanginginig. Hindi kumbinsido si Nightingale, kaya't muli niyang hinaila ang gatilyo. Ang susunod na eksena ay eksaktong kapareho ng dati. Isa pang hilera ng bala ang tumama sa karamihan. Ang pagkakaiba ay sa pagkakataong ito ay naging 3 putok. Sa wakas, ang mga miyembro ng Temple of Light sa ibaba ay hindi na nang-ahas na iligtas ang nagpapanggap na lalaki, at lahat sila ay nagkalat. Lumalangoy sila patungo sa dalampasigan. Masama kung mawalan ka ng buhay para iligtas ang mga tao. Gayunpaman, nagsasaya pa rin si Surui. Nightingale, halika, napakaraming live na target, huwag mong bitawan. Pagkatapos magsalita ni Surui, itinaas niya ang kanyang submachine gun na may ngiti, at isang hanay ng mga bala ang tumama patungo sa dalampasigan. Pinilit nilang ibalik ang mga taong iyon sa ilog. Nababaliw na ang mga taong ito. Masayang naglaro si Surui ng mahigit kalahating oras, hanggang sa maubos ang lahat ng bala ng mga submachine gun sa tulay, at pagkatapos ay tumigil siya. Siyempre, alinsunod sa prinsipyo ng hindi pag-aaksaya, itinapon niya ang huling submachine gun sa ilog at nabasag ang ulo ng isang tao. Sa oras na ito, ang mga miyembro ng Templo ng Liwanag ay pagod na sa pagpapahirap. Sila ay nababad sa tubig, at ang kanilang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Oo, ito ay kawalan ng pag-asa. Kung magpapatuloy ito, kailan ito magiging ulo? Napilitan silang lumubog sa ilalim at muling bumangon. Pagaman hindi malalim ang ilog, napakasakit. Ang punto ay, kailangan din nilang harapin ang banta ng pinsala o kahit kamatayan. Saktong-sakto ang mga bala ng lalaki, hindi para kitilin ang kanilang buhay, ngunit iba ang babae. Ang mga kuha ay hindi tumpak sa lahat. Walang nakakaalam kung kailan sila mamamatay sa kahihiyan. Gayunpaman, marahil ang Nightingale ay sapat na mapalad na makarating sa dulo ng hindi nakapatay ng isang tao. Hindi nilayo ni Surui na patayin ang mga taong ito. Kamakailan lang. Naramdaman niyang hindi sapat ang saya. May dumating lang sa pinto, at nang makatulog, may nagpadala ng unan. Mayroon bang mas komportable kaysa dito? Kung mapalampas mo ang ganitong pagkakataon, hindi ito magiging Surui. Pisilin sila ng tuyo. At ang lalaking nagkunwaring mapuwersa ay nagising din pagkatapos mawala ng malay kanina. At saka muling nawala ng malay, at pagkatapos ay nagising muli at muli, ilang beses, natatakpan ng mga sugat ang kanyang ulo, ang dugo ay inanod ng tubig ilog. At pagkatapos ay umagos muli, naiwan siyang walang imahe, at ito ay lubhang kahabag-habag. Napakalubha ng pinsala sa ulo, at pagkatapos mabulunan ng tubig ng ilang beses, ang lalaking ito na nagpanggap na isang tao ay nadama na halos buong buhay niya ay kukunin ng Diyos ng kamatayan. Sa sandaling ito, ang Diyos ng liwanag na pinaniniwalaan niya sa wakas ay hindi siya kayang protektahan. At ang hindi mabilang na mga panalangin ay walang epekto. Ang dalawang nilalang, ang tandang at ang aso, ay hindi sapat upang ilarawan ang kanyang kahihiyan, estado. Sa oras na ito, may mga miyembro ng Templo ng Liwanag na nakahiga sa damuhan sa tabi ng bangko. Ang kanilang mga katawan ay pagod at ang kanilang mga espiritu ay ganap na pagod. Ang pagtakas ay masyadong tamad para Akatakas. Tumayo si Hilong sa tabi ni Surui, tinitingnan ang eksenang ito, nakaramdam siya ng takot. Ang batang master ng marangal na Templo ng Liwanag ay parang patay na aso. Kung hindi niya ito nalaman ng maaga. Sinong mag-aakala na ang taong nakahiga sa damuhan at nakatalikod ang puwitan ay siya pala ang nakaputi? G. Vladimir, na walang limitasyon sa kanyang mga damit. Pagkatapos nitong dumating si Vladimir sa Timog Silangang Asya. Palagi niyang inaangkin na siya ang tagapagmana ng Templo ng Liwanag. Ngunit ang pagganap ng taong ito ay hindi kasing kataas-taasan gaya niya sa panahong ito. At hindi niya kailanman dinala ang kanyang mga tauhan sa lambak. Nagpakita si Mai Shi sa publiko. Minsan ay malinaw niyang itinakda na kung kailangan niyang magsaya. Hinding-hindi niya maihahayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang Templo ng Liwanag kung may nangyari. Ang mundo sa ilalim ng lupa sa Timog Silangang Asya ay naging isang bagong larangan ng digmaan para sa mga kanluraning bigwig upang labanan. At ang Templo ng Liwanag, na palaging napakababa, ay tahimik ding makakakuha ng bahagi ng pie.
Dahil sa mababang prinsipyong ito, kakaunti ang nakakaalam na ang Black Dragon Gang ay naging basalyo ng Templo ng Liwanag. Sa pagkakataong ito, palihim na sinabi ng itim na dragon kay Vladimir ang kinaroroonan ni Surui sa banyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpa siya ang huli na palibutan si Surui. Ang ganitong agresibong pag-uugali ay hindi katulad ng mababang paraan ng pagpunta niya sa Gumay City. Ayon sa pagsusuri ni Hilong, dapat ay dahil ang taong ito ay gustong magbigay ng labis na kontribusyon, kung kaya't lumalabas ang kasalukuyang sitwasyon. Natatakot ako na maraming tao sa buong madilim na mundo ng kanluran ang gustong makuha ang Diyos ng araw na si Apollo. Ang mga Diyos ay tila magkakasamang nabubuhay ng magkakasuwato sa ibabaw. Ngunit kapag may pagkakataong magkadugtong ang isa't isa, hinding-hindi nila ito pababayaan. Marahil ay may ganitong ideya si Vladimir. Gayunpaman, ang lahat ng mabilis na tagumpay sa pangkalahatan ay walang anumang magagandang resulta. Ang Vladimir na ito ay maaaring talagang napakalakas, ngunit gaano man siya kalakas, siya ang pinakamaraming tagapagmana ng isang Diyos, at si Surui ay isang tunay na Diyos. Sa katunayan, gumamit lang si Surui ng isang trick para ibagsak si Vladimir sa tubig. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng lakas at karanasan sa pakikipaglaban ng dalawang panig, kailangan kong aminin. Ang Templo ng Liwanag at ang Templo ng Araw ay hindi kailanman nag-away sa isa't isa. Mahigpit na nagsasalita, ito ay isang kabanata minsan. Tumingin si Surui sa grupo ng mga miyembro ng Temple of Light na nakahiga sa damuhan na parang mga patay na aso. Ngumiti ng mapanukso, at pagkatapos ay sinabing, walang sinuman sa inyo ang pinapayagang umalis. Treated comrade, maging kasing init ng simoy ng tagsibol, pretuhin ang kaaway na kasing lupit ng taglamig, palaging sinusunod ni Surui ang mga salitang ito hanggang sa wakas. Dahil ang grupong ito ng mga lalaki ay nag-udyok sa kanya sa isang palihim na paraan. Kung gayon dapat mayroong isang presyo na babayaran. Kung hindi natanggal ng buhay ni Surui ang mga taong ito, magiging isang malaking bakal na tandang ito ni Su. Kabanata 2273. Sobrang high profile. Ilong, tapos ko na silang turuan, ngayon na para pag-usapan ang negosyo mo. Lumingon si Surui kay Hilong sa oras na ito, na nakarinig nito at agad akong natakot kaya nanginginig agad ang mga paa ko. Sa mahigpit na pagsasalita. Ang bagay na ito ay talagang sanhi ng kanya ngayon. Kung hindi nag-tip off si Hilong ng balita, paano makukuha ni Vladimir ang balita at pagkatapos ay pangunahan ang mga tao na palibutan si Surui? Sa kabutihang palad, si Surui ay hindi nasugatan ngayon, ngunit kung siya ay nasugatan, may iligtas ba niya ang itim na dragon? Sa anumang kaso, ang sinag na ito ay malalim na huwad. Maraming taon na ang nakalilipas, nagkaroon si Surui ng peklat sa mukha ni Hilong, at ngayon ay tila marami pang peklat ang mangyayari ngayon. Ang pagkain ng isang hiwa ay nagpapalam sa iyo, ngunit ang pangungusap na ito ay tila hindi makikita sa iyo. Ngumiti si Surui ng mapanokso, at pagkatapos ay humakbang pasulong. Ang hakbang na ito ay naging dahilan upang ang itim na dragon ay likas na umatras. Ngunit sa kasamaang palad ang kanyang mga binti ay ganap na mahina ngayon, hindi siya makatayo, at siya ay nahulog sa lupa ng isang puwitan. Makatitiyak na ngayon si Hilong na ito na ang pinaka-nakakatakot na sandali sa kanyang buhay. Walang tao, kung hindi niya ito hinawakan bigla. Natatakot ako na matagal na niyang nabasa ang pantalon niya. Kung hindi mo ginawa ang tawag na iyon, hindi mangyayari ang sitwasyong ito. Hinawakan ni Surui ang kwelyo ni Hilong at itinaas siya gamit ang isang kamay. Kaya ngayon, gusto kong tanungin ka, nagsisisi ka ba? I'm sorry, my lord, I really regret it. Ang itim na dragon ay patuloy na humihingi ng awa. Gayunpaman, sa panahong ito, walang silbi ang paghingi ng awa. Ikaw na ngayon ang amo ng underground world ni Gumay, di ba? Si Surui ay hindi agad kumilos, ngunit iniba ang paksa at nagtanong. Ang Black Dragon Gang ay talagang ang nangungunang puwersa sa underground na mundo ng Gumay. At ang Black Dragon ay isa ring malaking kabanata dito, ngunit, ang napakalaking tao, kumpara sa isang figure ng Diyos tulad ni Surui, ay talagang hindi sapat. Para makita, kahit na siya ang amo, hindi siya maglalakas loob na umamin sa harap ni Surui. Paano ba naman, isa lang akong hamak na hamak. Ako ay isang maliit na hamak, sa harap mo.
Hindi, pinahahalagahan ko ang iyong katayuan bilang isang pinuno. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at tumawa. Kahit papaano, ang itim na dragon ay nakaramdam ng matinding masamang intensyon at matinding pagsasabuatan sa mga mata ni Surui. Anong ibig mong sabihin? Lord, hindi ko po masyadong maintindihan. Kinakabahang sabi ni Hilong. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya na halos lumundag na sa lalamunan niya. Wala nang iba, gusto ko lang itanong sa iyo, sa palagay mo ba ay may hinaharap ang templo ng liwanag? Nakangiting sabi ni Surui. Masyadong malupit ang tanong na ito. Kung ang isang sagot ay hindi maganda, maaari itong mahulog sa bangin. Nang marinig ito, tumibok ang puso ni Hilong. Isa rin siyang matalinong tao, at malabo na niyang naiintindihan ang ibig sabihin ni Surui. Ito ay para sa kanya upang tumayo sa linya. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay hindi siya maaaring magpasya. Ang mga super boss sa itaas ay nag-aaway sa isa't isa. Ngunit nakakaapekto ito kay Chiyo at tinatrato siya bilang kumpay ng kanyan. Mapait ang puso ni Hilong, ngunit gaano man ito kapait. Tinanong siya ni Surui kung mayroon siyang hinaharap sa templo ng liwanag. Tiyak na nadama ni Hilong na may hinaharap. Kung tutuusin, masarap ay enjoy ang lilim sa pamamagitan ng pagsandal sa malaking puno. Malinaw na gustong hayaan ni Surui na magsalita ng masama ang itim na dragon tungkol sa templo ng liwanag. Sa paligid ay ang mga bulok na manok ng templo ng liwanag. Bagamat sila ay napakahina, ang kanilang mga tainga ay hindi masyadong nasaktan. At naririnig nila ang mga salita ng itim na dragon. Kung ipahayag niya ang kanyang kawalang kasiyahan sa templo ng liwanag sa panahong ito, dapat itong marinig ng mga taong ito sa kanilang mga tainga at alalahanin sila sa kanilang mga puso. Paano nila hahayaan ang kanilang mga sarili kapag ang mga bagay ay tapos na? Nais ni Hilong na umiyak ng walang luha, ngunit ang ngiti ni Surui ay naging mas masama. Oh, ayaw mo bang sagutin ang tanong ko? Ako, nauutal na sabi ni Hilong. Kung ganoon, kung nahihirapan ka sa tanong na ito, bibigyan kita ng pagpipilian. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at ngumiti. Sa palagay mo ba ay mas may pag-asa ang pagsunod sa templo ng araw, o sa tingin mo ba ay mas nangangako na sundin ang templo ng kamatayan? Kinagat ni Hilong ang kanyang mga ngipin, batid na walang makakasakit sa kanya sa oras na ito, kaya gusto niyang gumawa ng palpak na tingin. Ang templo ng araw at ang templo ng liwanag ay parehong puwersa sa antas ng Diyos, at mayroon silang magagandang pag-asa. Bago pa siya matapos magsalita, nakita niyang itinaas ni Surui ang kanyang braso at direktang itinapon siya sa ilog. Ang pagtapon sa kanya sa ilog ay hindi sapat upang maibsan ang kanyang galit, kaya binuhat siya ni Surui mula sa damuhan, kumuha siya ng bato at binasag ito sa itim na dragon. Kakalabas lang ng huli sa tubig at gustong huminga nang makita ang isang bato na palaki ng palaki sa harap ng kanyang mga mata. At pagkatapos ay dumating sa kanyang noo. Nagkaroon kami ng close encounter. Bang! Ang lalaking ito, na parang lalaking nakaputi, ay nabasag sa ilalim ng ilog at sinakal ng maraming laway. Surulio napakakapakipakinabang pa rin ang itim na dragon na ito. Kaya hindi niya masyadong pinahirapan ang kabilang partido. Ipaalam lang sa kanya kung gaano ito kalakas. Gayunpaman, pamilyar na pamilyar dito si Surui at alam niyang siya ay isang lalaking walang backbone. Gaya ng inaasahan. Nang muling umakyat ang itim na dragon sa pampang, napabuntong hininga siyang sumigaw, naisip ko, Panginoon ko, ito ang pinaka-promising na paraan upang sundan ang templo ng araw. Surui nakangiti siya habang nakabukas ang kanyang mga mata. Sa wakas ay naisip ko na. Mula ngayon, dapat mong sabihin sa lahat ng nasa underground na mundo ng gumay na ang Black Dragon Gang ay aalis sa templo ng liwanag at babalik sa templo ng araw. Ano? Matapos marinig ito, ang buong pagkatao ni Hilong ay hindi maayos. Kung makakalabas siya sa templo ng liwanag ng tahimik at sundan si Surui, magagawa pa rin niya ito, ngunit hindi ba't katumbas ng pagkakanulo ang ipahayag na binago niya ang kanyang bandila ng tahasan. Hindi maganda ang reputasyon na ito, at least tatawagin itong scumbag sa magkabilang panig ng iba. Kung ganoon, paano siya pakakawala ng templo ng liwanag? Puputulan ni Surui ang kanyang likod. Huwag mag-alinlangan, sa katunayan, walang maraming mga pagpipilian sa harap mo ngayon. Nakangiting sinabi ni Surui.
Gawin mo ang sinabi ko, o bukas ay kakalat ang balita ng iyong pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog, pumili ka ng isa. Magpatiwakal sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Malinaw, imposibleng magpakamatay ang itim na dragon. Pagkatapos, pinagbabantaan siya ni Surui. Huwag mong pagdudahan ang aking pasya. Ang ngiti ni Surui ay unti-unting naging malamig. Kapag nag-aalangan ka pa, isipin ang mga peklat sa iyong mukha. Matapos pakinggan ang mga salita ni Surui, tumingin ang itim na dragon kay Vladimir, na nakahandusay sa lupa, na halos patay na. Siya ay nag-alinlangan, at pagkatapos ay nagtanong, ngunit, sa kabilang panig ng templo ng liwanag. Dare to do something to me, I will let Carigunes give me an explanation. Malamig na sabi ni Surui. Sa wakas ay nakapagdesisyon si Heilong, iniyuko ang kanyang ulo at yumuko ng may paggalang sa 70 grado. Handa akong paglingkuran ka. Maglingkod para sa templo ng araw. Tumayo si Surui habang nasa likod ang kanyang mga kamay, nakatingin sa kalangitan sa gabi. Okay, pagkatapos ay ipahayag natin ang balita. Ang mga puwersa ng madilim na mundo sa kanluran ay gustong makalusot sa Timog Silangang Asya. Ngunit ginagawa nila ito ng palihim at nasa isang estado ng mataas na lihim. Ilang matataas na miyembro lang ng gang ang makakaalam nito. Ngunit gusto ni Surui sa halip. Gusto niyang sabihin sa lahat sa mataas na profile na ang Black Dragon Gang, ang kabanata, ay kabilang na sa Temple of the Sun. Ano ang ginagawa niya? Masyadong malakas si Surui, walang ibang pagpipilian si Heilong kundi sumunod. Gawin mo ito ngayon, kung may anumang pagkaantala, pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Agad na itinaas ni Heilong ang kanyang kamay at nanumpa. Hinding-hindi ako magtatagal, mangyaring makatiyak. Malinaw niyang nakita ang malamig na liwanag sa mga mata ni Surui. At alam niyang tiyak na wala siya roon, biro lang ang maging isang karakter na antas ng Diyos ay isang hindi pangkaraniwang walang awa na tao. At gaano kalupit si Surui, naranasan ito ni Heilong ilang taon na ang nakalipas. Ang itim na dragon ay mahusay na nagtanong. Kung gayon, ano ang dapat gawin ng mga taong ito? Natural, ang tinutukoy niya ay si Vladimir, ang young master ng Temple of Light. Kehe, dare to provoke me? Papadaliin ko ba sila? Nakangiting sabi ni Surui. Nagmamadaling umalis si Heilong. Sa loob ng isang oras pagkatapos niyang bumalik, inihayag niya sa publiko na ang Black Dragon Gang ay nagbago ng bandila at mula noon ay sumali sa Temple of the Sun. Ang balitang ito ay labis na nakakagulat, ito ay katumbas ng paghahagis ng 12-dosenang mga high-explosive na bomba sa buong underground na mundo ng Gumay. Bago ito, ang madilim na organisasyon sa kanluran ay nakalusot sa Gumay Duo. Ngunit ang paglusot na ito ay lihim na isinagawa. At hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito. Ngunit ang Black Dragon Gang ang pinakamalaking puwersa, kaya lantaran ang anunsyo ay inihagis sa mga bisig ng ang Sun Temple, na pinipilit ang ibang puwersa na sumunod. Sa anumang kaso, ang high-profile na Sun Temple ay naging tanyag sa unang labanan. Dahil sa kanilang mataas na profile na pag-uugali, ang iba pang puwersa ng Gumay ay may sariling maliit na kalkulasyon. Nalaman din ng madilim na mundo ng kanluran ang balita. Sa mga nagdaang taon, ang mga mapagkukunan ng madilim na mundo ay halos nabuo, at ang istruktura ng kapangyarihan ay unti-unting naayos. Lumabas sa pulang dagat at hanapin ang asul na dagat. Kaya, nasaan ang asul na karagatan? Itinakda nila ang kanilang mga pasyalan sa Asia, Africa, at South America. Ang mga lugar na ito ay hindi kasing unlad ng Europa at Hilagang Amerika, ngunit para sa mga puwersang antas ng Diyos, sila ay isang hindi kapani-paniwalang asul na karagatan. Nagsusumikap silang abutin ang lugar na ito, at lahat sila ay palihim, sa takot na malaman ng iba at makakuha ng isang piraso ng pie. Ngunit ngayon ay hindi ito ginagawa ni Surui. Gagawa siya ng isang mataas na profile na anunsyo. At sasabihin niya sa lahat ng may labis na paghanga. Bukod dito, ang kapangyarihang natanggap niya ay inagaw mula sa mga kamay ng Templo ng Liwanag. Siyempre, sa madilim na mundo ng kanluran. Hindi alam ng maraming tao na ang Black Dragon Gang ay nauugnay sa Templo ng Liwanag, ngunit hindi nila ito alam ngayon, na hindi nangangahulugang hindi nila ito kilala sa kinabukasan. Dahil, may isang lalaki na may malaking bibig na ipangangaral ang lahat sa mundo. Sa puntong ito, tinawagan ni Surui si Hawkang.
Ilabas ang viral posting program na binuo mo at sabihin sa lahat sa madilim na mundo na si Vladimir Lee, ang batang master ng Temple of Light, ay lihim na kinokontrol ang Black Dragon Gang ni Gumay. Sa pagtatangkang atakehin ako sa Gumay. Attack, ngayon ay sumuko na ang Black Dragon Gang, at si Vladimir at ang iba pa ay nahulog sa aking mga kamay, patay man ito o buhay, ako ang may huling say. Ang mga salita ni Surui ay puno ng malakas na strong domineering. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya. Siyempre, si Carigunes, ang Diyos ng Liwanag, ang nagsabi niyan. Natawa siya sa sinabi nito, at excited din si Hawkang sa telepono, hindi. Isa pang malaking deal ang darating sa iyong pintuan. Kabanata 2294. Katayin ng masunurin. Pop. Isang tasa ang nabasag sa itim na tile sa sahig. Ang mga fragment ng salamin ng tasa ay tumalsik ng ilang metro, na nagpapakita kung gaano kalakas ang puwersang ginamit ng taong naghulog ng tasa. Asshole, si Apollo ay isang bastard. Ungol ng isang kalbong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Maliwanag ang kanyang anit, ngunit ang balbas sa kanyang baba ay makapal at contrasting. Bakit kailangang ipahayag ang ganitong uri ng bagay sa buong madilim na mundo ng kanluran? Bakit hindi namin kami makontak ng pribado? Nakasuot din siya ng matibay na puting suit na may nakatali na maikling puting kapa sa likod niya. Siyempre. Kung nakita ni Surui ang kasuotang ito, maaaring pinagtawanan niya ito dahil sa pagsusuot ng damit na panluluksa para dumalo sa libing. Siya ang Deputy Master ng Temple of Light, Baron. Si Baron ay nasa kapangyarihan sa mga nakaraang taon. At ang gawain ng paglusot sa underworld sa Asya ay nahulog din sa kanya. Ang taong ito ay palaging malakas at ambisyoso. Sinusubukang tulungan ang Templo ng Liwanag na bumuo ng isang mas malaking teritoryo. Gayunpaman, ang Baron na ito ay may isang kalamangan, na kung saan ay ang katapatan hindi bababasa. Siya ay tapat sa Carigunes, alam ng Diyos kung ano ang nangyari sa kanila sa nakaraan, ang lahat ay naniniwala na si Baron ay kahit na gaano man kambisyo, imposibleng ipagkanulo si Carigunes. Naramdaman ni Baron na sinampal siya ng malakas ni Surui. Napakalakas ng sampal na naririnig ito ng buong madilim na mundo ng kanluran. Ang pinakamahalagang bagay ay pinili ni Surui na ipahayag ang bagay na ito sa napakataas na paraan. At ang pinaka-nakakahiya na tao ay hindi ang vice-presidente na si Baron, kundi ang Diyos ng Liwanag na Carigunes. Ang mga aksyon ni Surui ay katumbas ng direktang pagharap sa Temple of Light. Walang mukha, walang puwang para sa pagpapahinga. Tingnan kung sino ang makakatalo sa kung sino. Tiningnan ni Baron ang mga labi sa lupa nang hindi nag-iisip. Naniniwala siya na ang kasalukuyang Panginoon ng Liwanag na Diyos ay malamang na natutunan ang balita. Gayunpaman, hindi siya nagbigay ng pahayag o nagsabi ng anuman. Ito ay isang bagay na nagpapahiya sa buong Templo ng Liwanag, ngunit si Carigunes ay tahimik, at ang puso ni Baron ay lubhang hindi mapakali. Si Baron ay nasa isang mahalagang posisyon at may hawak na malaking kapangyarihan. Ang buong Templo ng Liwanag ay pataas at pababa. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang naiinggit sa kanya. Kung may mangyari kay Baron sa mga oras na ito, tiyak na marami ang nanunood ng biro. Kabilang sa 12 puwersa sa antas ng Diyos. Ang Templo ng Liwanag ay may medyo mahabang kasaysayan. Mahigit 200 taon na raw itong naipasa. Siyempre, hindi ito tinawag na Templo ng Liwanag noon. Pinalitan ng pangalan pagkatapos noon. Sa makatuwid, ang Carigunes ay hindi nagsimula sa simula. Siya ang pinakanamumukod tanging disipulo ng dating guro ng templo, at kalaunan ay nagtagumpay sa pagmamana ng posisyon ng Diyos ng Liwanag. Oo, hindi tulad ng ibang mga puwersa, ang posisyon ng Diyos ng Liwanag ay minana, na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. At ang tampok na ito ay gumagawa din ng panloob na pagiging komplikado ng Templo ng Liwanag na mas malaki kaysa sa iba pang mga puwersa. Ngunit sa kabutihang palad, ang templong ito ay palaging medyo mababa, at bihirang lumahok sa mataas na profile na panlabas na mga labanan, kaya walang maraming mga kaaway. Sa puntong ito, sinumpa ni Baron si Vladimir ng 100 beses sa kanyang puso. Itong tanga, hindi ba't lagi siyang masinop? Bakit nahuli na naman ang Diyos ng Araw sa pagkakataong ito? Hindi ba niya alam na si Apollo ang pinakamaliit sa 12 Diyos ng madilim na mundo? Matandang lalaki din si Baron sa buong madilim na mundo. Sa palagay niya,
Minsan mas gusto niyang harapin si Zeus kaysa kay Apollo. Kapag ang taong ito ay hindi makatwiran. Siya ay isang baliw, at walang sino man ang dapat magtangkang makakuha ng magandang deal mula sa kanya. Sa oras na ito, ang Templo ng Liwanag, na noon pa man ay napakababa, walang kinikilingan. Nakipag-usap na si Apollo sa buong mundo ng kadiliman. Sinabi niya na ang buhay at kamatayan ni Vladimir at ng iba pa ay nakasalalay sa pagpili ng Templo ng Liwanag. Na malinaw naman na sinisipa ang bola pabalik. Ilagay ang Templo ng Liwanag sa isang dilema. Ang diskarte na ito ay halatang napakawalandiya. Ang mga tao ay nasa aking mga kamay, kung gusto ko silang mabuhay o mamatay, ito ay nakasalalay sa iyong katapatan. Ang Lao-Tzu ay hindi nagbibigay ng tiyak na pamantayan. Kung ang iyong sinseridad ay malaki o hindi ay nakasalalay sa kung ako ay nasisiyahan sa huli. Nang maisip ito ni Baron, nagngangalit siya sa galit. Sa katunayan, ang diskarte na ito ay lalo na naaayon sa paraan ng paggawa ni Su Rui, isang napakabakal na tandang nanamitas ng mga ligaw na gansa, ngunit tiyak na hindi ito isang maling pangalan. Ngunit ang matitinik na problemang ito ay nasa harapan natin, ano ang dapat nating gawin? Pinag-isipan ito ni Baron at nagpasya na huwag munang kontaken si Lord Carigunes. Naghanda siyang subukang makipag-ugnayan kay Su Rui mismo. Pagkatapos ng lahat, ang mundo sa ilalim ng lupa sa Timog Silangang Asya ay maaaring nauugnay sa hinaharap na diskarte sa asul na karagatan ng Temple of Light. Walang maaaring magkamali. Maraming tao sa buong Temple of Light ang gustong makita ang mga biro ni Baron. At marami rin ang gustong pumalit sa kanya. Hindi maaaring payagan ni Baron ang kanyang sarili ng anumang paglihis sa oras na ito, bagamat nabuo na ang paglihis. Si Vladimir ay palaging pinapabore ni Lord Carigunes dati. Kung hindi ay hindi siya naipadala sa malayong silangan upang gawin ang ganoong gawain. Dapat mong malaman na ang pagkakataong ito upang buksan ang asul na karagatan ay isang matabang mahirap sa mga M. At tabang mahirap, hindi lamang maaaring gumawa ng mga tagumpay, ngunit din gumawa ng maraming pera. Ngunit sa pagkakataong ito, masyadong sabik si Vladimir para sa mabilis na tagumpay, at tumaob ang bangka sa kanal. Kahit si Baron ay nadawit. Naisip ito ni Baron, at muling nanlumo. Hinawakan niya ang crystal clear glass kettle sa mesa at muli itong ibinagsak sa lupa. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagagalit. Sa sobrang galit niya ay binuksan niya ang kabinet at binasag ang lahat ng tasa at kagamitan sa loob. Mga tasa sa buong sahig. May tao. Humihingal na sigaw ni Baron na namumula ang mga mata at puno ng galit. Maya-maya, may pumasok na subordinate mula sa labas at itinulak ang mabigat na pinto. Nagulat siya nang makita niya ang mga labi sa sahig. Pagamat ang kalbo na si Lord Baron na ito ay kadalasang tila napakahirap pakisamahan. Kontrolado niya ang kanyang init ng ulo. Bihira lang siyang makitang magalit, lalo pa ang ganoong kalaking apoy. Ano bang meron sa kanya ngayon? Hindi ito mukhang normal. Malinaw, ang subordinate na ito ay wala pa sa panloob na website ng Madilim na Mundo, at hindi niya alam na ang mukha ng Templo ng Liwanag ay namamaga ngayon. Ipinatong ni Baron ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, huminga ng malalim, at sinabing, gusto kong hanapin ang contact information ni Apollo. Maaari mo na itong hilingin sa Templo ng Araw. Ito nang marinig ng mga nasasakupan ng mga salita, baka sa kanilang mga mukha ang kahihiyan. Sir, kahit na tumawag ako sa Templo ng Araw para humingi ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan kay Apollo. Tiyak na hindi nila ito ibibigay, at baka tretuhin nila akong sinungaling. Mayroon bang ibang mabuting paraan? Alam ni Barone na siya ay naging dead end saglit, at habang nagmamadali at mas magulo, huminga siya ng malalim. Bagamat hindi lihim ang numero ni Apollo. Ang mga karakter na antas ng Diyos lamang ang maaaring magkaroon ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Imposibleng pumunta si Baron kay Lord Carigunes para sa numero ngayon. Kung gusto mo pa ring mahanap ang contact information ng Apollo, may isang paraan lang gumastos ng pera para pumunta sa Beerhof para bilhin ito. Nasa hari ng katalinuhan ang lahat doon. Bagamat ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni Apollo ay nakatadhana na maging mataas ang presyo, ngayon ay kailangang katayin si Baron. Dapat niyang kontaken si Su Rui sa lalong madaling panahon para malaman ang totoong iniisip at hinihingi ng kabilang partido sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang Templo ng Liwanag ay ganap na magiging biro sa buong Madilim na Mundo. Sa mga taong ito,
Ang templo ng liwanag ay napakababa at pagtitiis. Hindi pa ito nakagawa ng ganoong seryosong pagkakamali. Hindi kailanman naging sanhi ng ganitong masamang epekto, at hindi kailanman naging paksa ng talakayan para sa iba pagkatapos kumain. Kolektahin ang tatlo ng sabay-sabay. Si Berhoff, isang napakatalino na negosyante, ay hindi kailanman susuko ng ganoong magandang pagkakataon para kumita ng pera. Matapos malaman ng kanyang intelligence organization na ang templo ng liwanag ay nangangailangan ng impormasyon sa pakik. Ipag-ugnayan ni Apollo, naupo siya ng walang pag-aalinlangan. Simula sa presyo, nakabuo kami ng isang presyo na nagpaparamdam kay Baron, ang Deputy Hallmaster, ang sakit. Bagamat si Baron ang namamahala sa pang-ekonomiyang kapangyarihan ng buong templo ng liwanag tuwing weekdays. Ngunit dahil sa takot na malantad ang insidenteng ito, hindi nasiyahan ng amo sa kanyang sarili, kaya't ang masakit na presyong ito ay kailangan pa ring bayaran mula sa kanyang pribadong bahay binawas ang pera. Nang makuha ang numero, sinumpa din ni Baron ang ninuno ni Berhoff, ang ika-18 henerasyon, ng 100 beses. Si Surui ay nakaupo sa tabi ng ilog at nakikipag-chat kay Vladimir. Maaari niyang hulaan na ang templo ng liwanag ay galit na galit at nagkagulo pa sa oras na ito, marahil ay bumubuo siya ng isang grupo para pag-alitan siya, ngunit hindi iyon pinansin ni Surui. Tiyak na binabalikat mo ang isang mabigat na responsibilidad nang dumating ka sa Southeast Asia mula sa kanluran sa oras na ito. Sayang naman ang ginawa mo sa mga ganito. Mukhang naiinis si Surui. Hulaan natin. Pipiliin ba ni Carigunes na patuloy kang gamitin muli, o pipiliin ba niyang isuko ka ng buo? Itinaas ni Vladimir ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay puno ng dugo at tubig, at halos hindi niya makilala ang mukha ng orihinal. Apollo, matigas ka na, humihingal na sabi niya. Ako ay walang awa, hindi ko kailangan na ipaalala mo ito sa akin. Mahusay ang paglalaro ngayon ni Surui, hindi galit, hehing ngumiti. Ang kailangan mo lang gawin ay makipagtulungan ng masunurin, pagkatapos ay panoorin ang palabas kasama ako. Ikinalulungkot kung bigwan ka. Ngunit huwag kang umasa na makakakita ng magandang palabas, naniniwala ako na kahit anong presyo ang iaalok mo, ubusin ako ni Lord Carigunes. Oo. Mukha namang confident si Vladimir. Talaga, ngunit hindi mo ba alam na ako ay isang sikat na bakal na titi? Aalisin ko ang halaga ng bawat buhok sa katawan mo. Nakangiting sabi ni Surui. Ngunit siya walang ganap na pag-aalipusta sa sarili sa mga salitang ito, at tila napakalinaw pa rin ang kamalayan sa sarili ng taong ito. Ito ay isang walang hiyang tao na tulad ni Surui na kayang ilarawan ang pagiging maramo sa isang sariwa at pinong antas. Talagang naniniwala ako dito, sumigaw si Vladimir. Kaya, Apollo, huwag ka nang mangarap, kahit gaano mo ako pahirapan, makakabalik akong buhay. Ang nagpapanggap na ito ay hindi pa nakayuko sa ngayon, na itinuturing na sapat na matigas. Sa kasamaang palad. Kung gusto mong magpanggap na isang puwersa, kailangan mong magkaroon ng sapat na lakas bilang isang foil. Kung hindi sapat ang lakas mo para pilitin ang sarili mo, magpapanggap ka lang tanga sa huli. Kabanata 2295. Kunin ang iyong posisyon ng tama. Ganoon ba? Kahit gaano kakalungkot, pareho lang. Sigurado ka ba? Natawa si Surui, ang kanyang ngiti ay nakapagtiis kay Vladimir, hindi niya napigilan ang panginginig, dahil alam niyang halatang malisyoso ang ekspresyon ni Surui. Anong ginagawa mo? Nahihiyang tanong ni Vladimir. Wala akong ginagawa. Nakangiting tumayo si Surui, at pagkatapos ay nagsabi, Nightingale, pahiram sa akin ang iyong dragon at phoenix. Lumakad ang Nightingale na walang ekspresyon ng mukha, at ibinigay ang 2 kutsilyo kay Surui, na ngumiti, pagkatapos ay dahan-daang hinugot ang mga kutsilyo. Kaya, na nagsiwalat ang malamig na liwanag ng mababang temperatura ay nagpapaliwanag sa mga mata ni Vladimir. Biglang naramdaman ng huli na 2 puwersa ang naglalaban. Nakangiting sinabi ni Surui. Napakabuti. Dahil ikaw ay may kumpiyansa kung gagawin mo iyon. Kung gayon gagawin kitang isang eunuch. Kahit na maibalik ka ni Carigunes. Isa ka pa ring hindi kumpletong lalaki. Hindi ka man lang lalaki. Mula ngayon, paano ka ipagkakatiwala sa iyo ng buong templo ng liwanag? Mabigat na tungkulin. Matapos pakinggan ang mga salita ni Surui, tila may malamig na hangin ang umihip sa kanyang katawan. At hindi napigilan ni Vladimir ang manginig.
Ang pakiramdam na ito ay talagang kakilakilabot. Alam ng Diyos kung ano ang susunod na gagawin ni Surui. Nagsimula siyang magpanik. Ang landas ng paglago ni Vladimir na ito ay maayos. At halos hindi siya nakaranas ng anumang pagkalugi noon. Siya rin ay isang batang henyo. Matapos matuklasan ni Carigunes, dinala siya sa templo ng liwanag, na palaging pinagtutuunan ng pansin. Ang paglilinang, at ngayon ay maaari na siyang magkaroon ng mga tagumpay ngayon, ay hindi rin maihihiwalay sa masiglang paglilinang ni Carigunes mismo. Ito ay tiyak na dahil sa lumalagong kapaligiran na si Vladimir ay bihirang dumanas ng mga pag-urong. At ang binata ay matagumpay, kaya siya ay nakabuo ng isang dominante at dominanteng karakter, at siya ay napakapubliko kapag siya ay gumagawa ng mga bagay. Noong nakilala ko si Surui sa pagkakataong ito, talagang nagpakita siya ng ganitong uri ng karakter, ngunit sino ang kabilang partido? Yan ang Diyos ng araw na si Apollo. Ang paggawa nito ay halatang magdurusa, at kakainin hanggang mamatay. Anong ginagawa mo? Hindi maiwasang magtanong ni Vladimir, tila naisip niya ang eksenang binato ni Surui ang tulay noon, na palaki ng palaki sa kanyang harapan ang bato ang magiging anino ng kanyang buhay. At ngayon ang dalawang maikling kutsilyo na ito na may malamig na glow ay mas matalas kaysa sa mga bato. Gusto lang kitang mapahiya ng konti, huwag kang mag-alala, hindi naman masyadong masakit. Nakangiting sabi ni Surui, at iwinagayway niya ang dalawang pilak na maikling kutsilyo. Ang kanyang mga kamay ay parang sumasayaw, nagsisipilyo, naghihiwa ng lahat ng damit ni Vladimir. Isang bagzo ng hangin ang umihip, at ang mga piraso ng damit ay lumilipad sa buong kalangitan. Tiningnan ni Vladimir ang kanyang hubad na sarili, talagang gustong umiyak ng walang luha. Ano ba, Surui? Anong klaseng masamang lasa ito? Kadalasan ay mas pinapahalagahan niya ang kanyang imahe, ngunit ngayon ay nakahubad na siya sa harap ng maraming tao. Si Surui ay natigilan sa sandaling ito. Tinitigan niya ang isang tiyak na posisyon ni Vladimir ng 10 segundo bago umiling at bumantong hininga. Ay nako! Kung gaano karami ang kulang sa isang bagay. Mas gusto nilang patunayan kung ano ang iyong kinalakihan. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para matawag kang lalaki? Noong una ay gusto kitang gawing eunuch, ngunit ngayon nakita kong ikaw ay orihinal na kalahating betang. Matapos marinig ang mga salita ni Surui, ang mukha ni Vladimir ay namula, ang mga asol na ugat sa kanyang leeg ay sumambulat, at ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom, pakiramdam na siya ay nagdusa ng husto, insulto. Walang pakialam si Surui sa galit ng kabilang partido, at nakangiti pa ring sinabi. Tingnan mo, mapait ang mabuting gamot at mabuti para sa sakit. Malinaw na totoo ang sinabi ko. Sa tingin mo ba tinatawanan kita? Hindi ba ito isang pangungutya? Hindi pa ako nakakita ng ganyang murang tao. Nanginginig sa galit si Vladimir, at nakalimutan pa niyang takpan ang pinakakritikal na posisyon. Matapos makinig sa mga salita ni Surui, ang mga miyembro ng Temple of Light na naruroon ay likas na ibinaling ang kanilang atensyon sa pandiyan ni Vladimir. Oo naman, gaya ng sinabi ni Surui, ang locus yung iyon ay may kamangha-manghang laki. Ganap na hindi tugma sa gwapong hitsura ni Vladimir. Tiningnan ni Surui ang reaksyon ng mga tao sa Templo ng Liwanag, at hindi niya napigil ang matawa, at pagkatapos ay sinabi. Nakalimutang sabihin sa iyo, mayroon kaming isang idioma sa China na tinatawag na Jingsukawai, at ang kabiguan ay nasa loob nito, tinutukoy ang sa iyo, ng. Ito ang pinakamasakit at mapagmalasakit na bagay sa buhay ni Vladimir, ngunit sa oras na ito, kinukutya siya ni Surui ng hubot-hubad, at gusto niyang makahanap ng lamat para makapasok. Nang makita na ang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay nakatingin sa kanya, ang taong ito ay sumigaw sa galit. Ano ang dapat tingnan, kung ano ang titingnan, at pagkatapos ay tingnan ng bawat isa sa inyong mga mata. Ang mga miyembro ng Templo ng Liwanag ay sunod-sunod na tumalikod, hindi sila nang ahas na tumingin muli, ngunit tahimik silang nagbubulungan sa kanilang mga puso. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang kanilang Panginoon, huwag tumingin. Matangkad at gwapo, pero sa totoo lang, hindi niya maiwasang matawa kapag naiisip. Kaya, ang mga miyembrong ito ng Temple of Light, na pinahirapan ni Surui at pagod na sa pisikal at mental, ngayon ay mukhang nasa mabuting kalagayan. Mas mabuti. Sa totoo lang. Sa karakter ni Surui. Hindi niya kailanman kutsain ang mga kapintasan ng ibang tao.
Ngunit ang Vladimir na ito ay hindi isang mabuting tao. Dahil naglakas loob siyang magplano laban kay Surui. Hindi si Surui ay hindi magiging magalang si Rui. Kahit na hindi kanya patayin gamit ang kanyang mga kamay, ang kanyang bibig ay gagawing kalahating patay. Pag nakikita kitang ganito, nalulungkot talaga ako. Yung mga girlfriends na nag-aalala sa'yo, masatisfy mo ba sila? Naramdaman ni Surui na hindi sapat ang suntok, at nagpatuloy sa pagwiwisik ng asin sa sugat. Ang Vladimir na ito ay namumutla na, ngunit hindi niya kayang talunin si Surui ngayon, kahit ano pa ang sabihin ng kabilang partido, matiis lang niya. Pasimpleng umupo si Vladimir at tinakpan ang kanyang pandiya gamit ang kanyang kamay. Mukha siyang nahihiya at nahihiya. Gayunpaman, hindi pa rin binibitawan ni Surui ang kanyang panunuya, tumingin siya sa kabilang partido ng higit sa 10 segundo, at pagkatapos ay seryosong sinabi. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Vladimir. Kung pupunta ka sa mga tampok ni Gumay kung ayaw mo para pumasok sa ganoong klaseng propesyon. Natatakot akong maging pataw ka sa kabanata ng bansang ito na namatay sa gutom dahil hindi siya makatanggap ng mga customer. Matapos marinig ito, naging asul at puti ang mukha ni Vladimir. Ang ilang miyembro ng Temple of Light ay hindi sinasadyang tumawa ng malakas. Wala na sa mood si Vladimir na alagaan ang tumatawa na iyon, gusto na niyang patayin sa ulo. Kaya, Vladimir, kailangan mong gawing malinaw ang iyong posisyon at kilalanin ang iyong pagkakakilanlan. Bahagyang sinabi ni Surui. Isa kang bilanggo ngayon, huwag mo akong kausapin tungkol sa mga kondisyon, sa palagay ko pahihirapan kita hanggat gusto ko. Ang ngiti ni Surui ay unti-unting nawala, at malamig niyang binitawan ang isang pangungusap. Timil ay talagang walang alam. Sa oras na ito, tumingin si Surui kay Nightingale at nalaman na ang babae ay nakatalikod dito. Na parang nakatingin sa tanawin. Lumakad si Surui, bahagyang nakataas ang mga sulok ng kanyang mga labi, at nakangiting sinabi niya, bakit, ngayon lang ba? May nakita ka bang hindi mo dapat makita? Namula si Nightingale at hindi umimik. Malinaw. Nakita niya ang ilang posisyon ni Vladimir. Siyempre. Hindi sinasadya ng Nightingale. Saglit na tumalikod ang kabanata niya, ngunit sa kadahilanang ito, hinayaan ng dalaga na mumula ang mukha niya sa kahihiyan. Sinabi ni Surui. Huwag kang mag-alala, ang isang normal na lalaki ay hindi magiging katulad niya. Malinaw na tumigil siya sa paglaki noong siya ay teenager. Lalong namula ang magandang mukha ni Nightingale, lalo pang uminit, mamulong siya. Hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin ng ganoong detalye, ayaw kong marinig ito, at ang paliwanag mo ay parang binibigyang katwiran mo ang iyong sarili. Ay kailangan mo pa bang ipagtanggol ang sarili mo? Bilang isang lalaki, walang gustong tumanggap ng ganoong pagsusuri, tinapik ni Surui ang kanyang dibdib. Purong tawa ko, ipapakita ko sa iyo sa ibang araw. Ito sa sandaling matapos siyang magsalita, napagtanto ni Su Xiaoxiu na may nasabi siyang mali, napakamot ng ulo, at ngumiti ng alanganin. Mainit at mainit na ang magandang mukha ni Nightingale, mamulong siya, ayoko nang tingnan, mga lamok. Para mabawasan ang kahihiyan, nakipag-chat si Surui kay Nightingale ng 2 minuto pa. Sa oras na ito, tumunog ang kanyang telepono. Sa pagtingin sa numero, nakangiting sinabi ni Surui. Mukhang may isang tao sa wakas ay hindi na makapagpigil. Sino te? Dumating ang tawag, hindi mo ba alam na natutulog ako? Bakit wala kang pinakamababang etiquette? Tinagot ni Surui ang telepono at sinabi sa isang tamad na boses. Mahal na Ginoong Apollo, ako si Baron, ang Vice Master ng Templo ng Liwanag. Halos magwala si Baron matapos marinig ang saway ni Surui. Pero ngayon lang niya kinailangan na lunokan ang galit niya. Tulog. Huwag mong buksan ang iyong mga mata at magsalita ng walang kaparirikon tulad nito. Baron. Nakinig si Surui. Bahagyang nakataas ang mga sulok ng kanyang mga labi. At nagpakita siya ng mapanuksong ngiti. Pasensya na, hindi ko pa narinig ang pangalang ito, sinabi mo na kabilang ka sa Templo ng Liwanag. Deputy Hallmaster, paano ko malalaman kung totoo o mali ang sinabi mo? Nang marinig ito, muntik nang mailuwa ni Baron ang isang subo ng lumang dugo. Siya ay isang matandang lalaki sa madilim na mundo. Pagamat hindi siya masyadong matanda. Napakalalim ng kanyang mga kwalifikasyon. Ilang tao ang hindi nakarinig ng kanyang pangalan. Naniniwala siya na sinadya siyang kinukutya ni Surui. Ang hindi makatwirang paglalaro ng Diyos ng araw na si Apollo ay talagang nakakalito.
Pinigil ni Baron ang galit sa kanyang puso at diretsyong sinabi. Mr. Apollo. Totoo man ako o mali. Maaari na akong makipag-ayos sa iyo sa ngalan ng Templo ng Liwanag. I know that Vladimir is this kapag nasa kamay mo na. You can make a price for whatever conditions you want, as long as it is not too much, I can satisfy you. Hanggat hindi masyado, kaya kitang mabusog. Kahit nasabihin ang ganoong bagay, hindi malinaw kung sino ang master at kung sino ang bisita. Sino ang pupunta na masyadong malayo? Pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Baron, nagpakita si Surui ng mapanuksong panunuya. Sir, halatang hindi ka pa nakakapagtakda ng sarili mong posisyon, halika at sabihin sa akin, ano ang hindi sobra. Hindi ko masyadong maintindihan. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Surui. Masasabi ko sa iyo ng napakalinaw na ang ginawa ni Vladimir ngayon ay hindi mailarawan. Ang pangyayaring ito ay nakaapekto sa aking ilalim na linya. Hindi ako papayag kung hindi mo mailagay ang sarili mo sa tamang posisyon, edi wag ka nang tumawag ulit. Kung mangyari muli ang salubing ito, hintayin mong kunin ang katawan ni Vladimir. Sa pagsasalita, biglang itinaas ni Surui ang kanyang kanang braso, at ang dragon at phoenix na si Cheng Xiang sa kanyang kamay ay biglang bumaril, diretso sa guya ni Vladimir. Plus, generado sa